Mahigit isang linggo matapos madiskubre ang di manoy tagong kulungan, nag-inspeksyon kanina ang Southern Police District sa Taguig Police Headquarters. Pero sa halip na gawa-gawang kulungan, ang kanilang nakita mga siksikan o overcrowded na mga piitan. Kaya naman ang ilang bilanggo kung hindi nagkakasakit, namamatay na lang daw. May report si Emil Sumangil. Emosyonal ang naging tagpo sa Parañaque Police Headquarters kanina. Bago dalhin sa City Jail ang lalaking ito na inaresto dahil sa droga, sorpresa siyang dinalaw ng kanyang mag-ina para magpaalam. Anong naramdaman mo nung nakita mo yung mag-ina mo? Pagsisisi. Nasa nagawang kasalanan. Ayon sa Parañaque Police, halos kada linggo nakakapagpalabas ng commitment order ang husgado rito, kaya regular silang nakakapag-transfer ng mga detainee sa City Jail. Ito raw ang isa sa mga dahilan kaya hindi ganoon ka-congested ang kanilang mga piitan. Ipinagbabawal din daw ang pagkakaroon ng mga makeshift cell. Wala talagang dapat detention cell. Meron silang investigation room. There should only be one detention cell for every police station. Mitya pa raw ng katiwalian ang pagkakaroon ng mga selda sa bawat opisina. Kaya natin in-encourage na wala talagang selda para maiwasan yung mga haka-haka o pagdududa ng mga tao na mayroong mga transaksyon na nangyayari sa loob ng DEG. Kanina, ininspeksyon ng District Director ng Southern Police District ang Taguig Police Headquarters. Walang nakitang mga gawa-gawang kulungan sa mga opisina. Pero ang sumambulat na problema, overcrowded na kulungan. Mula July 2016, 16 na preso na raw ang namatay sa detention cell na ito. Hypertension, pneumonia, and others. Dito, sir. Dito po namatay. In this area. Ano pong nakikita niyo solusyon? O paano niyo sinusolusyonan niyo? So we had requested the court to provide us an easy commitment order. 20 lang dapat ang nasa seldang ito, pero ang nakakulong ngayon nasa 84. Nabawasan pa nga raw ito matapos mailipat sa kanilang extension facility sa Bikutan ang ibang mga preso. Emil Sumangil, GMA News.